Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung privilege speech ni Senator Bato sa Senado na kung saan question niya yung Memorandum of Agreement between PhilHealth, Development Bank of the Philippines at saka Tingog Party List sa pag-provide ng healthcare facilities sa buong bansa. Okay. So, pakinggan natin ang privilege speech. Majority Leader, huwag mahihiyang magtanong. Nako. Yan po ang sabi ng ina ng ating butihing Senador Grace Poe sa isang commercial para sa brand ng gamot. Nako. Kaya naman, Ginoong Pangulo, tumatayo po ako ngayong araw na ito para magtanong ukol sa personal at collective privilege. Noong nakaraang Biyernes po kasi, nagkaroon ng pirmahan ng isang kasunduan ang Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, Development Bank of the Philippines, DBP, at Tingog Party List. Nako, ano na naman yan? PhilHealth at DBP kasama Tingog. Naku, usap Yan, si PH Update yan, nagbibigay ng komentary. DBP, naku, yakin mo tayo dito. Pampaluslos, ano na naman kabalbalan ito? Panoorin po natin ang naging news report sa ating state-sponsored news channel, PTV Philippines. Sa pagsunog ng Universal Healthcare Act. Teka. Bakit wala ang DOH dyan sa usapan na yan? Bakit biglang Bakit kailangan pang ipadaan sa Tingog? Yan nga. Uy, kayo sa Tingog, napakagarabal nyo naman pagdating talaga sa pagkausaping pera, PhilHealth at DBM. Talagang present kayo. Ang problema ko kasi dito mga kababayan, konektado pa rin ho yan ito atin lang naman to, pwede ho tayong magkamali. Pwede ho tayong magkamali dito. Marami hong mas mahuhusay dyan. Lahat ho nang nangyayari na yan, na kung saan ginasasangkutan ng pangalan nitong silang Baluslos. Number 2, shall provide complementary programs and trainings to ensure the fiscal viability of the operations of the hospital. Number 3, shall provide the necessary support in financing health expenses of the patients through its medical assistance program. Ang tanong ko po ngayon, alin po ba sa ating mga ahensya ng gobyerno ang in charge sa healthcare infrastructure? Right. Anong ahensya po ang nagkakapagbigay ng technical assistance patungkol sa mga usaping pangkalusugan? Anong ahensya po ng gobyerno ang nangangasiwa ng ating mga local government units? Nako. Ang PhilHealth ba? Ang DBP ba? O ang Tingog Party List? Sa taon-taon natin binabalangkas ang national budget, ang Department of Health lamang ang nakikitaan ko ng programa patungkol sa mga health infrastructure. Nasaan yung Department of Health, DOH, nasaan? Sila ho talaga Sila ho ang in charge para sa kalusugan, Bakit hindi sila kasama sa usapan? Ito talagang Tingog na to, basta pera usapan na naglulundagan sila. Di ba? PhilHealth, DBM, pera yun So, tama, si Senator Bato, yung tanong niya. Mayroon na tayong mga ahensya sa gobyerno na mag-provide ng health services sa mga kababayan. So, bakit ang PhilHealth nakipag-MOA, nakipagkasundo pa sa Tingog Party List? Yan ang malaking tanong. Political party yan di ba? Bakit ito, meron akong subscriber, isang retired na sundalo, nag-text sa akin mga 4 days ago. Sabi niya, Sir, ang Tingog Party List dito sa amin, sa North Caloocan sila. Grabe ang kanilang medical outreach program, medical dental.
kompleto sila ng X-ray, ECG, laboratory, gamot. Talagang grabe, puspusan ang kanilang pagtulong dito sa amin, sa hindi lang sa North Caloocan kundi sa buong Metro Manila. Sabi niya, may plano talaga sir sila sa 2028. Yun na yung sinasabi ni Vice President Sara na ang talagang target is siraan siya ng gusto kasi siya lang yung malakas. Hindi lamang siya lang malakas. Isa siya sa pinakamalakas na kandidato sa 2028. Of course, ang isang malakas dyan, si Senator Raffy Tulfo. Kailang tahimik pa si Senator Raffy Tulfo. So, according to Attorney Panelo, ang purpose talaga ng impeachment para ma-disqualify si VP Sara sa 2028. So, pag sabi naman ni VP Sara, kahit siraan nila ako, hindi man siya magpresidente sa 2028 dahil hindi siya talaga mananalo, sabi ni VP Sara. Kung titignan nyo yung mga surveys mula nung nagparamdam si Speaker Martin Romualdez na tatakbo, although binanggit niya sa kanyang speech sa plenary, I think last week or 2 weeks ago, na hindi totoo yan. Wala akong planong magkandidato sa 2028. Andito lang ako na nagtratrabaho. Kaya lang, ang tanong, trabaho ba ng Speaker of the House ang magbigay ng ayuda? Speaking of ayuda, yun na. Yung controversial na AKAP program, isiningit sa DSWD, una, tinanggal ng mga senador. Hindi pwede dahil duplication. Malabo. Tinanggal nga. Nung nagka-BICAM meeting na, ayun, ibinalik. Bakit pumayag ang mga senador? Kasi tinanggal nila eh. Yung pala, may hatian. Yung proposed AKAP budget for next year is 39 billion. So, nag-decrease. 26 billion na lang ang AKAP. Ang 21 billion para sa Kamara, ang 5 billion para sa Senado. Yun ang usapan. Kaya, happy sila lahat. Saan gagamitin yung AKAP? Again, si VP Sara na nagsabi na naging legal na ngayon ang vote buying. Legal. Hindi mo na ma-question. In what way na naging legal? In terms of ayuda. So, naging ayuda nation na tayo. So, salamat, Senator Bato, sa iyong privilege speech. Kailang, I don't know, may mangyari. Wala na eh. Tapos na, napirmahan na yung MOA. Sino ang makapag-invalidate sa MOA na yun? Palagay ko, wala na. Not even a privilege speech. At least, na i-voice out lang ni Senator Bato yung kanyang pagtutol at ngayon, napag-uusapan natin para malaman ng taong bayan yung questionable. Bakit idaan mo pa sa tingog party list? Na nandyan naman ang mga LGU, nandyan na ang DOH, na magpatupad ng Universal Healthcare Program. Again, ito na po ang mga nangyayari sa ating bansa. Nakakalungkot, nakakadismaya. Masyado tayong nakafocus sa politika.
nadidivide tayo. Lalo na yung impeachment na usapin kay VP Sara, nadidivide tayo dahil sa politika. Instead na pagtuunan ang mga malalalang problema na nakakaapekto sa mamamayang Pilipino, nakafocus na ang effort sa politika.